Hi. Hi, how are you? I'm your host, Raz, and welcome to another episode of Everything in Between podcast, where we talk about not just the big moments, but everything in between. Isang linggo ang nagdaan. Kumusta ka naman dyan? Kumusta ka naman dyan, Besh? So, ayun nga. So, I have been reading yung Book of Jeremiah. As I've mentioned, I've been a Christian for 15 years and palagi ko lang naririnig yung Jeremiah kasi 'di ba mention din it, and yung sikat na verse na Jeremiah 29:11. So, naririnig ko siya pero hindi ko pa siya nabasa talaga. Like, yung buong Book of Jeremiah. So, right now, I thought, basahin ko kaya. Kasi iniisip ko din kung gusto kong matapos yung buong Bible. Pero, ayoko yung sisimulan siya sa Genesis. Yung, alam mo yun, yung pagkakasunod-sunod dun sa Bible, kung paano siya sinunod-sunod dun. Ayokong ganun kasi feeling ko hindi ko ma-maintain yung interest. So, ganun. Naisip kong basahin yung Book of Jeremiah and, oh my gosh, hindi ko in-expect na ganun yung Book of Jeremiah kasi 'di ba Jeremiah 29:11 says, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and give you hope. Doon galing yun sa Book of Jeremiah. Tapos right now I had to stop because I want you guys to be updated. Siguro for the whole May, I will be talking about the Book of Jeremiah. Kasi gusto kong ma-record kung ano yung naramdaman ko and naisip ko nung binabasa ko yung Book of Jeremiah. And right now, I've stopped at, I think I've stopped at 20, pero I have to go back and read Jeremiah 19 again. Kasi pinasadahan ko lang siya and hindi ko siya masyadong inintindi. I just want to put this here muna bago ko i-continue yung Jeremiah 19. Kasi ang dami and yung Israelites dito like, girl, mag-repent na kayo. Ba't ako nasigaw? Okay. Simula chapter 1 hanggang 20 so far. The Lord has been telling them to repent. Hindi ko alam kung gaano ka layo yung span ng per chapter. Like, kung ilang araw or linggo or buwan nang lumipas bago mag-chapter 2. Hindi ko alam kung ano yung timeline nung mga nangyayari dito sa ano. Pero, ang daming chapter nun na the Lord is telling them to repent. Repent from your sins. So, like, ako, like, Israelites, ano ba? Mag-repent na kayo. And thinking about it now, naisip ko na, ganoon din pala ako, no? Like, ganun din pala tayo. So, ilang chapter, laging sinasabi ni Lord doon na mag-repent na sila. Nung nasa siguro mga chapter 5, 6, naisip ko, ano bang mga kasalanan nitong mga to? Kasi grabe yung gustong gawin ni Lord sa kanila. Alam mo yung parang grabe yung inis niya, grabe yung galit niya dun sa mga Israelites. So sabi ko, ano bang kasalanan nitong mga to? Tapos meron kasi akong nabasa sa Lamentation na umabot sa, I'm trying to find yung verse na yun na kinakain ng mother yung mga anak nila. Bago ako mag-decide na basahin yung Jeremiah, binabasa ko na yung Lamentation. Lamentation is parang poem ni Jeremiah. So, same author. So, naisip ko, ba't ganito yung puso niya dito sa Book of Lamentation? Ano ba nangyari? And then, meron akong nabasa, halimbawa ito, because infants and babies faint in the streets of the city. Diba? Umabot sa ganon. Tapos meron pa siyang, si Jeremiah, meron pa siyang sinabi na nagpi-plead siya kay Lord na, Lord, tama na to. Hanggang kailan ko pa maririnig yung sound of trumpet and then yung waving of the flag? Sabi
ng asawa ko. Kasi pag may mga war, merong trumpet or basta yung siren na mag-iingay to inform the people na nagsisimula na naman yung war or yung pag-atake, meron na namang bagong pag-atake, mga ganon. So, isipin mo yun, like, umabot siya sa ganong point na, Lord, tama na to. Alam ko namang just siya. So, ano ba yung mga kasalanan ano ba yung patalon-talon? Ano ba yung mga kasalanan ng mga Israelites? Teka lang, hanapin natin. So, ang sabi sa Jeremiah 7 verse 6 is, they oppress thou the sojourner. They oppress the fatherless, the widow, and they shed innocent blood. And worst of all, they worship yung plants, lahat. So, lahat winu-worship nila kung ano-ano man. So, doon galit na galit si Lord. Kasi, 'di ba alam naman natin na yung mga Israelites, they were slave for 400 years. And the Lord was the one to take them out doon sa oppressor nila. Siya yung nagdala sa kanila sa promised land. And along the way, si Lord yung nag-provide sa kanila nung nasa desert sila. Siya yung nag-provide sa kanya. Na parang, 'di ba, I feel like, ano yun, alam mo yung slap in the face na kahit sino mababastusan na ako yung, parang I have been faithful sa inyo. Nung binabasa ko to, na-realize ko kung gaano kalaki yung pagmamahal ng isang magulang sa anak, na parang hindi siya in a way na parang nanunumbat. I feel like the Lord is coming from a place of being hurt, of being betrayed, kasi ako yung nagdala sa inyo, like ako yung okay, naiiyak ako. Kasi 'di ba, like, kung iisipin natin, siya yung nagtanggal sa mga Israelites doon sa oppressor nila. And then, along the way, nakita naman nila yung miracles. Although, it looks like these people here is mga future generation na nung mga slaves sa Egypt. I'm not actually sure kung kung meron bang like naka-experience or like first-hand experience yung nangyari sa Egypt, kung may mga natira pa dito. Pero mapapasa-pasa yun, 'di ba? And then sa history nila, for sure may history book yan sila na ganun nga. So, parang sa perspective ni Lord, He's coming from place of betrayal, na ako yung nagtanggal sa inyo doon sa Egypt. Along the way, I've showed you miracles. I've showed sa mga lola nyo na ganito yung ginawa ko sa kanila. And the reason why you are experiencing that abundance, that freedom that you're experiencing now is because ako yung naglagay sa inyo dyan. Ako yung nagdala sa inyo dyan. And ngayon, sasamba kayo sa ibang Diyos-Diyosan. Sabi niya dito, sumasamba kayo sa plants or sa mga bagay na hindi naman sumasagot, na hindi naman gumagalaw, na hindi naman kayo isi-save. Na nakaka-frustrate nung binabasa ko to, but at the same time, nakikita ko yung sarili ko sa mga Israelites. Yung fatherly. Siguro pagkatapos nitong episode na to, wala na tayong makeup. Nung binabasa ko to, right now, I'm being reminded na grabe yung love ni Lord sa atin. Sa akin specifically. Kasi there are so many times na, alam mo yun, nagkasala ako sa Kanya. Maraming beses na humingi ako ng tawad sa Kanya, and paulit-ulit na pinapatawad niya ako. Pero paulit-ulit din akong bumabalik dun sa scene na yon. And dito sa Jeremiah, as I've mentioned, simula chapter 1 hanggang chapter 20 so far, yung sa mga nabasa kong chapter,
laging sinasabi niya na repent, and sabi niya sa Jeremiah 15 verse 19, if you return, I will restore you. Ilang beses niyang sinabi sa book na yun na, if you return to me, I will restore you. If you return to me, I will forgive you. Sabi niya doon na, I feel like someone needs to hear this. Ang sabi niya, siya mismo nagsabi na, I will not be angry at you forever. You just have to return to me. Ano ba yan? Diba? Kahit na ilang beses ka pang magkasala sa kanya, syempre hindi siya go signal para gumawa ka na ng kasalanan, na paulit-ulit kang gumawa ng kasalanan. Hindi yon go signal telling you na, sige, magkasala ka lang. Kasi pag bumalik ka naman sa akin or pag nanghingi ka naman ng tawad kay Lord, papatawarin ka niya. It's not like that. And if you really love the Lord, pipiliin mo lagi na hindi magkasala sa Kanya. You will try your hardest na hindi magkasala sa Kanya. And so, yun nga, nung binabasa ko yung Jeremiah, I was reminded kung gaano kalaki yung pagmamahal niya, kung gaano kadami yung mercy niya sa atin, 'di ba? Kasi dun pa lang sa chapter 1, sa chapter 2, actually sa chapter 1, pwede niya nang, gawin yung plano niya, pwede niya nang i-destroy yung city. Ako, nung unang nagkasala pa lang ako, pwede niya nang, alam mo yun, pwede niya na akong i-struck by whatever para, matapos na ako dahil nga, nagkasala ka eh. Imagine kung ganun yung reaction lagi ni Lord kapag may nagkakasala sa kanya, no? Or kapag may nakakagawa ng sin. Kasi 'di ba, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, and there are so many different ways to die. Pero hindi niya ginawa, 'di ba? Hindi niya ginawa kasi alam niya na after nating mawala dito sa mundo, after mawala nitong flesh na to, there is another life. There is an eternity life. And dahil alam niya yun, sobrang hinahabaan niya yung pasensya niya, sobrang dinadamihan niya yung grace niya, yung mercy niya. And grabe, nakakatuwa lang. So, yun nga, I have been telling kung gaano kalawak yung pagmamahal ng Diyos sa atin. But, nung nabasa ko tong Jeremiah, He is both. He is love and He is just. Merong tinatawag na wrath of God, and naniniwala din ako doon. You should be. Kasi meron akong nabasa dito na, or syempre nag-flip ako kung ano. Merong chapter dito na ang title is God will not relent. Ibig sabihin, ang plano niya is to destroy the city. Is for the other nation to conquer Jerusalem, to conquer the Israelites. And so, hindi niya binago yun. He allowed other nation to conquer the Israelites. So, what am I telling is, habang the Lord is still providing us mercy, while the Lord still providing us grace, we have to take advantage of that. We have to take advantage of His love, not in a bad way. We have to take advantage of His mercy. Kasi kapag dumating na sa time na He will provide His justice na, kapag dumating na yung time na sinabi niyang, tama na kayo? Masyado na kayong spoiled. Tama na yan. So scary. Iniisip ko, sana nabasa ko to dati pa. Kasi ngayon, parang takot na akong gumawa ng kasalanan. Not the negative kind of fear, pero yung merong respect. Kasi, kita ko kung gaano katindi yung love niya sa mga people. And nakita ko yon dito. So, I feel like, pero 'di ba, yun nga, wisdom needs wisdom. Kailangan mong may wisdom para maka-receive ng wisdom. And yung mga moment na yun, hindi ako nanghingi ng wisdom from the Lord. So yun, we have to take advantage of the love of God.
habang hindi pa tayo dumadating sa point na i-struck niya na ng lightning, lindol, or whatever yung earth. And habang hindi pa dumadating si Jesus ulit. And feeling ko din, kung binasa ko tong Jeremiah nung hindi pa ako parent, I feel like hindi siya magkakaroon ng gantong klaseng impact sa akin because I'm not a parent yet. And ang nakuha ko dito is yung parently love na parang kahit ano pa mang gawin ng anak mo, love mo pa din yan. Like, anak mo pa din yan. Pero dadating sa point na enough is enough. And dadating sa point na you have to discipline your children. And may times na masakit mag-discipline si Lord. The Lord honors free will. But you have to deal, or if it's negative, you have to suffer the consequence. So yun lang yung sa Book of Jeremiah. Malalaman natin kung ano pa yung mga susunod, ano pa yung mangyayari from chapter 19. Siguro, I will try to cover 10 chapters, no, per episode. Alam nyo ba? 52 chapters pala ang Jeremiah. Napakahaba pala nito. Okay. So yun lang. Huwag nating hintayin na dumating sa sukdulan yung mga kasalanan natin. At dumating sa point na the Lord will stick dun sa plan niya, sa gusto niya pag-destroy. So marami tayong mga kasalanan na the Lord did not spare us from the consequences. Siguro for a certain period of time, He spared us to suffer the consequences. Pero kung paulit-ulit mo pa din ginagawa, you have to think about it. Huwag natin hintayin na dumating sa point na wala na. We have to deal with the consequences na ng ating mga actions. And it's not because hinayaan tayo ni Lord. It's not because tinalikuran tayo ni Lord. But rather, gaya ng parents natin, syempre, they will have to discipline us. Ayun, and ilang beses sinabihan ni Lord sa Jeremiah na wag mo silang ipag-pray. Wag mo silang ipag-pray kasi hindi ko tatanggapin yung prayer mo. Hindi magbabago yung isip ko. Wag mo silang ipag-pray. Nga parang, ginawa nila to. Dapat ba? Hindi ko sila i-correct? So, yun. Repent na. Okay. Okay, yun lang for this episode. And I pray na wag kang matakot to ask for forgiveness from the Lord. Kasi kahit gaano pa kalaki yung kasalanan natin, walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. If He finds in your heart na you truly want to repent from your sin, kaya niyang patawarin yun. Kasi isa sa mga naging problem ko before is dumating ako sa point na hindi na ako nanghihingi ng sorry sa kanya kasi nahihiya na ako. And I feel like sa paulit-ulit na pagkakasala, I feel like napagod na rin siya. Pero hindi. Ang sabi niya, kahit na ganito yung plano ko, kahit what I intend is to destroy, kahit na what I intend is to make you suffer from the consequences of your actions, if I see na totoong nag-change yung heart mo, that will move Him and will make Him forgive you and accept you again, and He will restore you. Yun, okay? If you have prayer requests, let me know. If you want to open up something na feeling mo walang makakaintindi, let me know, or you can give it to the Lord. Okay? Alright, that's it for this episode. Thank you guys so much. Thank you for watching. And also, I wanna give a shout out sa mga naka-follow sa atin. Thank you so much. I love you guys. Thank you sa mga followers sa Spotify and mga subscribers sa YouTube. You don't have to do it, but still, you did. Thank you so much. I appreciate you. Okay, yun lang. God bless you guys. Bye!